kay Mayor Golamboy Hataman ang nag-surrender, ang huling Abu Sayyaf na nasa PSR ng Armed Forces. Yan yung isa sa mga latest na achievements ni Mayor, pero napakahaba ng record niya sa pagpapanatili ng kapayapaan dito sa kanyang bayan ng Sumisip. Karangalan ko na i-present si Mayor dahil without him, hindi na pabilis yung mga pangyayari ng pag-establish ng peace dito. Hindi, ngayon pagod na pagod pa nga siya, galing sila ni Battalion Commander Colonel Edmond Lansar ng huli ng mga illegal na kahoy na parang hindi siya napapagod. Hindi siya napapagod. Mayor siya for 9 years, and ngayon Vice Mayor siya for 6 years, pero pabalik na naman. And Mayor, karangalan ko na ma-share nyo sa ating, lalo na sa ating mga sundalo, yung nagagawa nyo at ginagawa nyo pa para sa Sumisip. Unang-una, magandang hapon. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Salamat sa lahat na makikinig. Ngayong hapon, andito tayo na may mag-reksik yung katungkulan sa nakaraan hanggang ngayon. Last Abu Sayyaf na nagsuko sa panahon ngayon na pagka sa 32nd IB, magpapasalamat kami sa 32nd IB, lalong-lalo na sa Brigade Commander sa pamunuan ni General Luzon. At sorry, nakalimutan ko ang ating Battalion Commander ng 32nd ay si Edmond Lansar. Siya talaga, nagtulungan kami, nag-facilitate paano lang maipasuko natin itong natirang Abu Sayyaf, lalo na yung ating Brigade Commander. Mayor, pwede bang, kasi napakahaba na ng history mo, Mayor, sa ganitong mundo ng, kasi hindi naman itong mundo ng Sumisip kasi maraming history rin ng mga pangyayari, lalo na ngayon na maraming ang dumaan dito na kaguluhan, lalo na Abu Sayyaf. Pwede ba, Mayor, pakikwento mo lang yung naging, yung mga, ano mo ba, yung paano ka nagsimula na ganito yung very strong? Unang pag-upo ko, ilang buwan nakaraan ng after ako ay naproklama. 2013, kung hindi ako nagkamali. Ang hirap na ikwento, alam mo bakit? Imagine kami, isa kaming leader bago makarating sa bayan namin o makapunta ng Isabela Basilan, Zamboanga, kailangan kadadaan ng dagat. Doon ako na parang hindi ko kayang sikmurahin. Imagine isa kang mayor, ikaw pang magtago. Ganon kalantad ng mga Abu Sayyaf dito sa Sumisip Silan. Imagine, sa daan sila magtambay. Pero doon ko di nasikmura, kaya na nagapila ko kahit si Chief of Staff Katapang, kasama namin si Governor James Limanataman, humarap kay Katapang noong panahon na makisa kami, makipag-cooperate kami sa sundalo kasi hindi na namin kaya at mahirapan yung mga kasundaluhan natin. Ang kasundaluhan natin bumaba dito hindi para manggulo, kundi sila ay gusto lang nila mapayapa ang ating bayan. Kaya ako mismo noong panahon nag-commit tuloy-tuloy ang laban dahil gusto ko talaga malipol itong mga aboy. Sa awa ng Diyos hanggang sa dulo, magpasalamat kami ang buong Sumisip, lalo ng buong Basilan, na naging mapayapa at naging ASG free sa panahon ng 32nd, 18 at lalo-lalo ang Brigade Commander, 101st Brigade sa pamumunuan ni General Luzon at ang kanyang mga staff. Mayor, kasi ang mabigat ang Sumisip kasi dito na kidnap sina Father Gallardo way back in 2001 dyan sa Claret. Ano ba yung gaano kabigat at yung banta ng mga Abu Sayyaf dito sa bayan mo noong panahon? Nung panahon lantaran talaga mga Abu Sayyaf.
parang sila na ang sundalo nung panahon. Kaya mahirapan nung panahon. Magpasalamat tayo, binigyan ng ng magandang loob ang mga local official na makipag-cooperate sa kasundaluhan. Kasi mga Abu Sayyaf, ang style nila, kahit dati, mga estudyante, pag may kwento, bababa sila sa loob. Kaya na, mangyari na yan sa area ng tipo-tipo, yung term ng pintakasi. Kahit mga estudyante, pag may kwento, bababa na yan sila. Bababa, pupunta doon, Mayor. Punta doon makipag-cooperate sa mga Abu Sayyaf din. Kahit mga estudyante. Ganon kakakuan ng Abu Sayyaf dito sa atin sa Basilan. Even dito sa Sumisip. Kasi ang style ng mga Abu Sayyaf, after may enkwentro, magpahinga, lalabas yan sila. Well, nung panahon na nag-cooperate, nag-commit ng mga LGU, wala na, hindi na sila makaporma sa highway. Kaya nga unti-unti na sila bumaba. Mismo sa akin, kung hindi ako nagkamali, 100 plus ang susuko sa 64th. Kaya nagkaroon ng first may grado yung 64th noon na best battalion dahil sa Abu Sayyaf. Gaano ka-risky, Mayor, yung move mo, decision mo noon na mag-cooperate sa military? Gaano ka-risky kasi? Grabe. Even yung anak ko, yung present mayor ngayon, nabombahan dyan lang sa babaan. Sa awa ng Diyos, walang wounded lang lahat ng mga tauhan ko. Kahit maglabas kami ng buli-buli, hindi. Alam mo dati, parang sundalo ng style namin. Open. Mga 4 na sasakyan. Wala, kailangan. Kasi kailangan talaga kailangan. Kailangan. Hindi na pwede kuhan. Kasi pinag-usapan talaga namin ng pusto. Andyan si Chief of Staff na ayaw lang. Sabi ko mag-commit ako makipag-cooperate laban sa Abu Sayyaf. Alang-alang sa bayan at sa mga sa karamihan. Pero ayaw ko lang balang araw na porket may baril ako na ako ang binalingan. Ako willing ako tungkol sa mga baril na yan, sa isang baril. Basta lahat in general na bawal. Siyempre leader tayo. Ayaw natin yung mga baril-baril na yan. At pangalawa, alam ko ang issue nila dito, ang prinsipyo nila itong jihad. Pero may konting ako kaalaman sa jihad. Ang jihad kasi, ang pinakamalaki yung sarili mo talagang ayusin. Itong mag-away-away, hindi na. Sa tingin ko, wag lang masaktan ang karamihan. Minority kasi itong jihad na makipaggera. Hindi ba? Malaya man tayo magsambahayang. Malaya man tayo magmadras. Kahit saan area, pwede ka magsambahayang. Ang mosque hindi pinagbawal. So, sa tingin ko, pag matuwid ng ating sarili, sa tingin ko tahimik. Pag maayos lang bawat isa, iayos nila ang sarili nila, sa tingin ko makuha talaga. Ang kapayapaan, hindi mahirap hanapin. Kasi Mayor, yung sa mga interviews ko kasi sa mga Abu Sayyaf, sa Basilan, Sulu, ang lumalabas, jihad, mujahidin kami. Mujahidin kami. So pwede bang, Mayor, sa experience mo dito, kasi nagjo-join sila for reasons na rido, meron silang tinatakasan na batas, pero ang pinagyayabang or pinasabi nila, nagtatagal kami dahil jihad. Alam mo itong jihad, sa tingin ko kung tama, bakit hindi mag-cooperate pati itong mga ulama ustads magkaisa? Pero bakit isa, dalawa lang kung hindi interest? Imagine, karamihan ngayon ng mga ESG, nagbalik loob sila. Gusto nila malaya. Sa tingin ko may pagkukulang nung panahon sa kanila. Kaya nangyari, naging Abu Sayyaf sila, sumapit sila sa jihad. Kasi ang explanation sa kanila, tama, pero mahirap pang gawin. Hindi kaya ng crowd. Tayo pa kaya? Kahit sa Middle East, kompleto na ng lahat. Pagkain, pero wala silang problema. Pero mahirap. Pero bakit pa dumating pa sa punto ng ganon? Bakit hindi pa mag-ayos-ayos mismo ating sarili, ayusin, paano magandang buhay, habang hindi pa dumating si kamatayan? Kasi Mayor,
yung pwede mo bang, kasi lahat... Kasi pag mag-jihad ka, siyempre, ang tawag sa mga mujahidin na. Members ka na ng mujahidin. Ganun nga, parang itong mga MI, mujahidin sila. Pero dapat linawin. Tama ba? O pwede na? Kasi ang inano nila, porket na may mga ganito, ganyan ang pinanindigan nila, dapat na mag-jihad. Yan ang isang problema sa atin. Mayor, well-recognized ka among the military community dito na partner ng military. And yung nga talagang ang dami mong nagawa to mapunta tayo dito sa decisive na ito na-declare namin na wala na Abu Sayyaf. Alam mo, yung pag-cooperate ko sa sundalo, wala akong ibang basehan kundi alang-alang sa bayan pati sa karamihan. Interest ko anong makuha ko, pero interest ng karamihan. Imagine dito sa amin, kahit pagtuturo ng mga teacher, maging problema. Ang usapan native, hindi na makatira sa kanilang lugar, pumunta na ng Isabela basta lang malaya. Dahil sa mga ganun sistema. Ano naman ang masabi ng karamihan na sinumpaan ko tapos hindi ko gampanan? Katulad ngayon, illegal logging. Wala akong pakialam kung anong meron. Basta ang pakialam ko lang, illegal yung ginawa nila. Wala akong pagdalawang isip. Kahit sinong mag-appeal siya. Ang mahalaga lang matupad ko at magawa ko ang aking ginampanan. Kasi witness ako dito ngayon, kaya ni Batcom, napakadami yung na-confiscate. As in, napakadami na illegal logging na mayor at battalion commander magkasama talaga na nag-lead. Ngayon lang, nandito ako eh. And I'm very much impressed, Mayor, na very hands-on ka na because of your family rin na isa sa mga pinaka-established na families dito. Pero Mayor, pwede mo bang i-explain kung bakit napaka-importante sa isang local chief executive na matibay talaga siya? Although, hindi ako ganong pinag-aralan. High school graduate lang ako. Pero ang malaga sa akin, yung sinumpaan ko na maging mayor ako, naging vice mayor ako. Wala akong kinilala basta labag sa batas. Alam yan ng lahat. Basta ang malaga sa akin, maitutuloy ko ang para sa lahat. At magampanan ko ang para sa lahat at sa bayan. And kasi kung mahina ang loob ng isang local chief executive dito sa ganitong mga lugar, Mayor, talagang wala. As in, ano lang siya, Ako alam kong may batas. Pero bakit mo pa inantay? Nanunumpa ka na sa batas. Bakit ka pa ganito, ganyan? Hindi diretso-diretso pag andyan na. Nasumpahan na natin na pag nasa serbisyo tayo may batas. Bakit tayo sinisi ng batas? Samantala nanumpa na tayo, gagawin natin ano yung dapat pag hindi tama na. Katulad itong illegal logging. Bakit pa ako mag-coordinate? Kanino, Mayor? Kung sakali. Sa mga iba-iba. Sa mga ibang agency, DNR o ano man. Bakit pa ako mag-coordinate? Bayan ko ako ang manungkulan dito. Karapatan ko ito. Magulo ito. Ako ang apektado dito. Masama ang isyo. Posisyon namin ang apektado ni Batcom. So bakit pa hayaan namin magpaalam kanino? Mayor, pwede bang puntahan naman natin yung breakthrough ng pagpalinis nyo talaga ng Abu Sayyaf dito? Ano yung mga malalaking events na nung naramdaman mo na pabagsak? Alam mo, nung panahon ng kasagsagan, ang battalion commander ng 64th noon, si Cabarloc, si Paher, may matangkad na nakalimutan ko doon. Si Philip Pahel? Kaibigan ko yun. Naging best battalion ng 64th noon. Kami nung panahon, hindi ko naman ito pagyabang. Supposed to be hindi ko ito yung pet. Pwede bang magyabang ka, Mayor? Kasi medyo kasi alam mo, nung panahon, kahit pa hindi alam ng batalyon, pag may alam kami na andyan pinuntan namin, pag mangyari na,
ipareport na namin sa sundalo. Kasi pareho rin. Pareho rin. Mas higit dapat kami ang agresibo kasi bayan namin ito. Makakahiya na porque sundalo hindi magpunta dito manggulo kundi is-safe yung ng karamihan. Pero ang karamihan din iba dito, pag masundalo, pang iba ang pananaw nila. Mali. Paki-explain mo nga county rin yun, Mayor, kasi sa Sulu, Basilan, 1976 pa nagsimula yung gulo dito dahil may mga maling perception din about sundalo. Pero ngayon, nag-iba na rin. Kung hindi ako nagkamali sa amin, 73 September, na 74 ata o 73 nag-umpisa ang gera dito. Kasi sa buli-buli sa mismo barangay yung kinatirikan ng ngayon, ng munisipyo, diyan nagbatalyon, ang ilang batalyon diyan nakatira. Itong 32nd. Original talaga pala, 32nd dito na ano na. 14 IB, 74, 24. Ang brigade sa dulo ng Manggal. Kasi hindi passable ang daan. Wala pa tong... Wala pa. Kahit magpunta dito, hindi pa yan kuhan. Hindi ka pa open. Lalabas ka lang ng buli-buli ang mga sundalo, gera na kaagad sa ng MNLF. MNLF talaga. MNLF talaga. Nagkaroon ng konting katahimikan, 75, nagkaroon na ng eskwelahan ng buli-buli, 7. Pero bahay pa. Wala, hindi pa mismo building ng para na. Tapos Mayor, kasi witness ka ng yan. Ngayon, 50 years after, 52 years after, nandito tayo ngayon. Sa'yo, nag-surrender yung huling Abu Sayyaf na nasa listahan ng military. Although tama, pero ang sa akin lang trabaho kasi siyempre, itong mga kasamahan natin kasundaluhan, lalo sa panahon ni Edmund Nagsaltet si Kanaybi, siyempre, hingi sila ng tulong, paano mailabas itong mga natirang Abu Sayyaf. Si Brigadier Commander, pinilit nila ako paano lumay. Sa awa ng Diyos, matupad din yung programa namin dahil sa effort na namin na pinairal. Mayor, gaano kalaki, kasi peace and development, nagsabay-sasabay, di ba? And then napakalaking bagay itong circumferential road. Kasi lumaki ka dito, rough road na rough road. Oo. Pwede mo bang ikwento, Mayor, ano ang naging effect ng ganitong Basilan Circumferential Road? Malaki. Tama din yung narinig ko, sinabi na yung present governor. Nung panahon ng arms siya, daan talaga ang inuna. Katulad nitong papakyat. Kung hindi ito makoncrete, wala. Ang mga illegal lang, tuloy-tuloy. Papuntang mga albarka, tipo-tipo lahat. Lamitan, 2 and 2 ang daan. Pero passable lahat. Kaya nga may magkwento rin sa akin itong mga ASG. Kasi karamihan mga security ko ASG yan. Pero inalagaan ko sila. Pero magtiwala ako sa kanila. Dahil maawa ka sa kanila, parang nilabas nila ang inain. Hindi sila makikibaka dahil sa prinsipyo. Pero wala nang patutunguhan. Ang iba wala nang patutunguhan. Ang iba makuha sa historical back ng mga ulama, nasabi niya ganito. Yan pala hindi magkaisa ang ulama. Kasi ibang pananaw kanya-kanya. Alam may jihad, pero hindi sa panahon. Kasi ang ulama sa Muslim Society ng Basilan, Yakan Society ng Basilan, Mayor, talagang fragmented pala. Hindi pala hindi magkakapareho Siyempre, yung pananaw. Ang ulama council, hindi naman gagalaw. Andyan yung mga ulama organization. Ang sa kanila, alam nila may jihad. Pero ang sa kanila, naitanong ko yan sa ulama council, yung sa kanila, sa namumuno sa kanila, pinakamataas sa kanila. Tinanong ko, sabi ko, ano ba talaga ang jihad? Sabi niya, ang jihad, dapat sarili natin ang ayusin muna. Yun ang batas ng Juan. Yung makikibaka ka, dapat maraming prosesong sabi niya mga. Pero bakit pa tayo dumating sa punto ganon? Na malaya rin tayo kahit saan-saan. O Mayor, kasi sa mga interviews ko sa mga Abu Sayyaf, parang sinasabi na 3 rason ba't kami mag-jihad. Binabawalan kami magsamba sa aming relihiyon.
ano yung, pinapaalis kami sa tatlo mayor Lupain nila. lupain, and then yung pangatlo is kalimutan yung pangatlo. Pero mayor, sabi ko nga, ngayon na hindi naman na ginagawa ng sundalo yan sa inyo, di ba? Mga camp nga namin, merong ang mosque. Never pinipigilan ng sundalo na hindi naman ang agaw ng sundalo lupain nyo. Sabi ko, bakit kailangan pang may jihad? Yan yung gusto kong... Although ganito yan, ang lupain kasi dito walang halaga. Sa ngayon panahon na lang, medyo mahalaga ang lupa. Dati mayor... Dati wala. Kaya malawak itong cooperative. Dahil walang halaga ang mga... At saka walang nangyari sa gobyerno ito. Bago ka magkaroon ng karapatan, right, pag mag-apply ka na. Katulad itong mga iliga ng pinuntahan namin, wala itong title pa. Na pinagkuhanan nila? Na pinagkuhan nila. I see. Meron yan cooperative. Cooperative kaya rin. Kahit ako, magtampo rin ako nung pinagalitan ko sila. Mga ako sila, hindi tanggalan nila ng kahoy. Pinagkuhan. Umuwi lang sila dyan kasi sa kanilang lupain. Sabi ko, papayag kami. At saka meron silang munisipyo, bawal magputol ng kahoy. Pero hindi sila makinig. Kanya wala na akong kinukonsulta. Basta may report sa akin, automatic. Go kagad. Go na kagad. Mayor, dito naman tayo sa challenges ng paano mo i-maintain yung ganitong kapayapaan. Kasi mas mahirap mag-maintain ng kapayapaan kung minsan Parang sa Sulu. Ngayon dito. Although dahil sa pagtutulungan ng local official dito sa Basilan, kaya nangyari ito. Paki-explain nga, Mayor, yung naging... Kasi mga military commanders na friends ko, sabi nila kasi nagsama-sama yung desisyon ng top leaders dito ng Basilan, kaya nagkaganito. Hindi pa tapos na tapos, pero malaki yung pinagbago. Totoo yan. Kahit panahon ni Gov. Jim, lahat ng mga mayor mag-cooperate talaga at magkaisa. Panahon din ni Regional Governor, si Bujim, malaking supportan niya rin. So, kahit kami, nag-ooperate kami. Imagine, mag-ooperate kami araw-araw, paklas. Ano, Mayor? Paklas ang pagkain. Operate meaning? Mag-operation. Mag-operate kami sa mga sa mga Makalang, Albarca. Alam mo, ang pagkain namin pinadala pa galing Isabela. Lahat ng mga CBO. Nag-operate kayo as... Sumama sa mga sundalo. Talaga? Oo. Ganyan ang ugali ng mga local dati. Ganon ka-aktibo sila mag-cooperate. Magsama yan. As in... Oo. Sa ground talaga. As in, ikaw, Mayor? Hindi. Ako nung panahon sa likuran lang. Siyempre. Okay lang naman yun. Pero sumasama ka. Pag mga ganyan. Pero sa likuran. Okay lang. Huwag naman sa harap. Ganyan ang ginagawa namin dati. Ganun ba? Oo. Kaya pala... Kaya unang mabilisan ang development sa pagkuhan. Kahit itong last ng Abu Sayyaf 3, tinanong ko. Hiwalay-hiwalay na pala sila magtago. Kawawa sila. Kaso lang, hindi sila gaano magtiwala na magsuko dahil baka kulungan sila. Itong 3 na nga ako. Ito, 7 babat tong? 4 na PSR, 4 na support. 4. Paliwalo. Ito lang 20. Ba't 22? Ano lang to? Last month? Last year lang? Last year lang. Itong pinaka-last. Kasi doon, di ba, pagkatapos doon, parang sinabi nyo, ito, last to na nasa listahan namin. Last. Nung magtanong-tanong ako sa kanila, sabi niya, takot lang sila na lumabas. Kasi daw ko, sabi ko, mangako kami. Pati yung anak ko na mayor, sabi ko, mangako kami. Kung papayag kayo, mag-commit ako sa inyo na pwede kayo manatili doon sa akin habang hindi pa malaya yung pag-iisip niyo. Talaga, Mayor, ginaganon mo na talaga. Talagang kailangan may... Sa akin, may mga bahayan sa Buli-Buli, sa munisipyo. Sa barangay namin ang Abu Sayyaf, sa 10. Yung ilang Abu Sayyaf ng kasama ko, escort. Kasi kailangan talaga merong... Kawawa talaga sila, sir. Pag hindi mo alagaan, nahirapan sila.
Sa pagkain lang. Ako minsan lahat, yung mga taga-iba, pumunta yan sa akin. Ayun lang sa akin. Ang malaga sa akin, malaya lahat. Ano mga programa, Mayor, to? I mean, ano ka na? Next term, balik na Mayor ka. Ngayon, Vice Mayor ka. Pero naka 9 years ka na Mayor. Then ngayon, 6 years na as Vice. Ano, looking forward, Mayor, na maganda na. Ano na, sana hindi na maulit, di ba? Anong mga programa, Mayor? Unang-una, ay nalagaan ko sa may allowance na talaga sila galing sa office. Saan, Mayor, itong mga... O sa itong mga busayap na yung kasama ko. Ang iba, nagkapgo na. Ang iba, andyan pa. Pero may allowance na galing sa akin. Pag may problema, tinulungan ko sila. Bigas, kahit ano, no. Parang trato nila magkakapatid na kami. Ganun sila kakuan. Lalo na ngayon, bagong upo ang ating gobernador, may programa rin sila na paano alagaan at umaangat ang kanilang kabuhayan. Kasi, after 100 days, sa tingin ko, focus si Gob Mujib, paano maiangat nilang buhay nila. Kasi hindi umangat ang buhay ng... Pag hindi bigyan mo ng daan sila ng pangkapital, itong bago, tumawag sa akin, gusto niya magtimbang ng goma, rubber. Sabi ko, bababa ka. Sabi niya, mag-ayos pa muna ako ng bahay. Tapos maging pa sila ng atip na 3 bahay, 70 plus na atip. Sabi ko, okay, bababa ka. Tapos pag bababa ka, hingi tayo ng tulong kay Gob Mujib para may konting kapital ka para sa puhunan mo. Gaano ka kaligaya ngayong Mayor na narating mo rin yung ganito na... Siyempre, ang taong bayan Malaya na siyempre isang leader, proud ako na makarating tayo sa ganong mga kalagayan. Mayor, pwede mo bang invite ang sambayan ng Pilipino dito sa Basilan? Ano yung pinagmamalaki nyo? Di ba, para maging aware sila na maganda ang Basilan, unang-unang ngayon, no? Except yung nakaraan na. Ngayon, tinuloy-tuloy pa rin namin na usapan namin ni Gob Mujib na lahat ang may mga problema, inunti-unti namin isa-isa para hindi na lang mag-surrender, para lang magbalik loob, para maayos ang buhay nila. Kailan lang galing tipo-tipo, kasi pinalam niya sa brigade, pero andyan ako makinig, na gusto niya lahat yung mga naghahawak ng baril dating Abusayap o parang yung hindi pa gaano siya malaya, inisa-isa namin pala. Ngayon, may mga kasama ko taga-Tuburan, pero wala dito ngayon. Nagpaiwan kasi dumating na yung asawa. Kasi andyan sila sa akin. Pag dumating ang asawa, magpaalam. Siyempre, alam mo na. Kasi hindi malaya rin pag doon sa kanila, maraming balitang-balita kanya. Yun, doon sila aware. Kaya ayaw nila pag hindi sa buli-buli. Kasi pala sa mga Abusayap, napaka-importante na mag-guarantee na malaya sila. Yan ang pangako sa kanila. Kaya nga, ang iba dyan may pending case. Pero diniscuss na ni Gob Mujib sa mga PNP. Hindi yan sila magkaroon ng mga warrant of arrest. Ang karamihan dyan, damay lang, dinamay. Tapos ang iba dahil sa rido. Although itong mga sumisip, alam mo, nagkaroon ito ng maraming loss command naging Abusayap dahil sa rido. Rido ito ang umpisa. Yung lumalabas din sa mga interviews ko, Mayor, talagang rido. Rido ang umpisa dito. Nagkaganong-ganonan na eh. Kanya-kanya silang takbuhan. Kanyang takbuhan dahil sa rido. Hindi ito personal na talagang makakipagkuhan sila sa Abusayap na yung dahil sa yung dahil gusto nila mag-Abusayap. Napipilitan sila. Wala nang patutungan ng kuwan. Naging makitid ang isip nila dahil sa kaguluhan. Hindi, mas maganda pa sabi niya para magkaroon ng baril. Yun pala, palagi nila kinuwento sa akin. Mali pala sabi niya.
Yun ang sabi niya, kailan lang nagpunta kami ng Davao, dinala ko mga 10 sobrang SG, sinumbong pa kami, pati si Bigay Commander, sabi niya, huwag mo dalhin kasi may mga pending case. Sabi ko, dapat makaintindi rin ng mga authority, no? Mga pulis o ano man ang dapat at may plano, dapat intindihin din nila. Mas maganda muna, yung mahinahon muna sa lahat. No? Yung tingnan muna yung ano yung talaga yung pan nila. Bigyan sila ng freedom para malaya, para wala na silang iniisip na babalik pa at babalik. Sabi niya, mali pala ang ating layunin na jihad. Yan pala, mas malaya tayo dito paghabang ko. Buti kung tama. No? Okay, kung bang isang Muslim, jihad, mga ulama, hindi man. Magandang point nyo, Mayor. Nakuha ko. I mean, leadership, very strong leadership lang na katulad mo talaga ang kailangan din sa mga ganitong lugar. Consistent din talaga na ito yung pinaglalaban. Ako alam yan. Alam ng mga, basta nakaraan ng basilan, alam nyo yan. Kahit sila ko, kahit pa sino dyan ng dati mga bigay, kilala nila. Alam nilang ugali. Actually, Mayor, Hindi ito. ko pinersonal. Pero gusto ko lang ipakita na ako isang leader. Alang-alang sa bayan at ang mamamayan. Maraming salamat, Mayor.